po sa Diyos, nagkaroon po kami ng pagkakataon na panukala po ni Kuya na yung mga kapatid madanaw at sa pamamagitan po ng mga ating municipal choir. Kapag-alay po kami ng awit niya pagpulit sa Diyos. Sa pamamagitan po ng awit na makapagpapangaralan po tayo at makapagpalakas ng loob para tayo makapagpatuloy. Kasama po natin ang mga ating pong ang local diacono at ang ilang mga officers at mga kapatid. Yung ating pong mga officers, pati mga kapatid, extension po ni Kuya para yung lahat ng kapatid matingnan, nalaman yung talaga yung wala akong mapabayaan sa pagpunan. Alam naman po natin yung aral ng Diyos na kung meron lang tayong pananamit na pagkain, may gaya na tayo, makaraos lang tayo. At kung meron naman tayong karamdaman, hindi naman nagpapagaling. Hindi naman po kita may karamdaman, pinabayaan na tayo. Di ba po, si Brad Sani, pinakamagandang halimbawa. Po, siya, katulong siya sa pangangatiyo, pero meron siyang karamdaman na. Kasi bago po tayo naanib, marami na tayong naipasok sa katawan natin ng mga lason. At katunayan, kahit nakaanib na tayo, nagpapasok pa rin tayo ng lason. Hindi na soft drink. Pakaluan niyo po yung kung tinan niyo kung yung nangyari. Nakita sa soft drinks. Yung anak na turuan niyo huwag mag-soft drinks. Uminom ng tubig. Lason po yan. Andito po yung mga kapatid. At nandito po yung ating si Brother Renato. Sila po yung nag-initiate po nito para madaan yung bukan. Hindi ko rin po alam na yung kakalipat sila ng video kasi dito sa lahat. Yung pong buhay naman natin dito sa lupa pansamantala lang po. Kaya hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa o pangalakan. Saglit lang naman yung buhay dito eh. After nun, meron pong kapalit na buhay naman. Kung saan doon, wala na, papahirin na yung ating buhay. Hindi na tayo magligutin doon. Yun ang pinaka-hinahangad natin sa buhay natin. Dito, pansamantala lang, training ground lang po ito. Kailangan natin na masunod, magawa yung kapwiran ng Diyos para naingatan natin sa ating puso yung para magluto. Ilan ba yung awit mo? Prepare po namin 100. 100. Hindi ko nasawit yung kapatid. Mga awit po kayo, hindi ko muna yung hindi po kayo mo. Hindi po kayo. Ano ba, nakakaiyak ba yung awit nyo? Mapapasaya natin. Mapapasayaw. Paiyakin mo na. Payakin mo na, tapos nakapasasaya rin. Mapapasayaw din ako. What kayo? Sige po. Gabi
Salamat ko na sa inyo ng namin po. Maraming mga kabuhay yan. Salamat po sa inyo. Ito ginawa ng Diyos at Magsisos na. kung baka yung lumatis, ginawa ba kayong kirot ng nararamdaman? Kasi, lumakpan po. Hindi ko papunti. Masakit mo siya. Matagal na po, sir. Bago pa mag-pandemya. Sige po at Usap-usap. sige po at Kahit natutulog po ako. Nanginig. ayun na po siguro yung paraan. At ang Diyos naman ang bahala na kailangan siyang talaga, musay pa talaga. Naman po, yung ano na nakasya ng Diyos. Tatanggapin ko na. At tawag Na nasabi ko, sa mga tayo sa buhay sa Panginoon. Okay. Sige lang kapatid, huwag kang mahihiya sa aking balikat. Ipatak ang luha, sasamahan kita hanggang magagawa. Tatawag sa Ama, hihingi ng awa. Kaya makuha ko ng gano'n. Ganun din po ang nabenta. Nila, dadaling ka po sa Jose Reyes. Kasi sa po mismo nagsabi ka na gusto ko pong magpa-opera sa kasi nung pumasok tapos seconds, gano'n seconds po. Ano ba yung Halos, 10 days? Pucha na po po. Sampung araw ako hindi na kung umakal sa Seconds po, may time po na ano 5 inch. Tapos meron po yung diretso talaga siya. I mean, Pero yung mga documents niyo, kompleto na po. yun MRI lang po yung pinag- ngayon sabi po, may paano check up po siya bukas sa internal medicine. Alauna po bukas. Tapos sa Friday po, surgery. Yung po talagang bago po siya ma-admit ulit. Inaayos po namin yung MRI niya para ma-MRI. Kaso hindi niya na po talaga kaya. At kasi habang nagpabiyahe kami, nagsisisyon po siya. Tapos nung sabi niya na hindi ko na talaga kaya. Kasi yung MRI po talaga yung kailangan para makita po kasi doon nila kung babatihan. Tapos halos 5 minutes po minutes. Yan dali nila ako sa Kung ang pandit, dahil habit ko ito ng pagpalakas ko na So tayo na papahina. paano niya tayo. Salamat din sa paliwanag yung isip ng kapatid. Alam niya, yung sinasabi ko.
Picture na po tayo dito, mga kapatid. Meron po tayo mga kapitid. So, maganda. Okay, pag natin, pag-asa. Maganda. Ano nga po? Maganda ka. Poet ka, ha? Kami magwawagi kung iyong sasamahan at sa aming laban ay laging tutulungan. Hindi magagabi Isang bagay na dapat natandaan lang natin sa buhay natin. Ang pag-asa natin ay ang Diyos. Ang Diyos na sumusugat, ang nagpapatuloy. Ang Diyos ang buhay, ang Diyos ang tumapat. Siya ang may-ari ng ating buhay. Siya ang higit na nakakahanap kung ano ang mabuti para sa atin. Dapat lamang magtiwala tayo na ang Diyos ay mahabag. Ang Diyos ay maunawain. At sa ating mga paglalakbay sa buhay nito, may mga pangyayaring nagaganap na maaaring hindi natin lubos na nauunawaan. Subalit dadating ang pagkakataon na pagliliwanag sa atin ng lahat ng mga bagay. Halaga na sa mabuhay man tayo, sa mamatay man tayo, manatili tayo sa Panginoon. So, binawa ng Panginoon na sa ating mga kaisipan ay maging baon natin palagi ang kanyang mga salita. Ang hawakan natin na ang Diyos ng pangako ay tapat at hindi makapagsisinungaling. Tayong nabuhay, malakad sa kanyang tuwiran, lumalakad sa kanyang kautusan. Sapat ito para magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kung sa lahat, wala na tayong mararasang hirap, wala na rin kalungkutan, wala nang sakit, wala nang pagbuha, wala nang mga suluran.